Ikalawa na ang sextortion sa pinaka-inireklamo sa Women's Helpline ng pulisya. Kabilang sa natulungan biktimang ninakawan pa ng cellphone. Ang suspect, nagpanggap na pulis. Nakatutok si June Veneracion. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang pasukin ng mga pulis ang isang kwarto sa Naga City kung saan sana niya kakatagpuin ang isang babae. Nagsumbong ang babaeng 19 anyos matapos umano siyang takutin na ipapakalat ang kanilang maselang video kung hindi makikipagkita muli. Dito ka. Sabayan. Tagda mo. Pangalan mo. Ang suspect, pataguraw na kinunan ang video at ninakaw pa raw ang cellphone ng biktima para makuha ang contact details sa mga malapit sa kanya. Tinakot pa yung babae na member daw siya ng police force sa Naga. Hindi naman talaga siya member ng PNP. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng suspect na nasa kustudiya ng pulisya. Nasampahan na siya ng reklamong grave coercion at paglabag sa Safe Space Act in relation to Anti-Cybercrime Prevention Act. Pwede siyang makulong ng 12 to 20 years. Sa record ng PNP Anti-Cybercrime Group, mga babaeng nasa edad 15 hanggang 26 years old ang karaniwang nabibiktima ng sextortion. Sa Aling Police Helpline page ng ACG, pangalawa ang sextortion sa mga pinakamaraming reklamong natatanggap kasunod ng cyber libel. Sa datos naman ng WCPC o Women and Children Protection Center ng PNP, rape ang pinakamaraming kaso noong 2023 na umabot sa mahigit 9,000. Karamihan sa mga biktima ay edad 1 to 17 years old na nasa mahigit 6,700. Doon sa ating 1 to 4 years old, usually ito ay yung mga guardian o yung mga pinagkakatiwalaan na pinag-iiwanan ng mga bata. Ang nakakalungkot pa nito kung minsan mga tatay nila ang suspect. Para sa mga kababaihan at kabataan na biktima ng krimen, bukas 24 oras ang WCPC para sa inyong sumbong. Tawag lang ho kayo sa amin at kami po ang pupunta sa inyo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.